Ayun. Hi guys, magandang araw po muli sa ating lahat at welcome po sa channel na ito. So pag-uusapan naman natin sa araw na ito ay ang aking experience or karanasan ko sa pagpaparehistro ng ating motorsiklo. Dahil nga bagong taon ngayon ay nirehistro ko ng ating motorsiklo upang makapagmotor muli tayo ng legalidad sa mga pampublikong kalsada dito sa Pilipinas. So before we get started, let's do some intros. Alright guys, before we get started, let me introduce myself po. So by the way, dito po sa channel na ito, ang channel ko po ay ang pangalan na Mike Moto TV. But you can call me Kuya Mike. Gumagawa po ako ng mga content about tutorials, road safety tips, motovlogging, and travel vlogs. Kung bago ka lang or interested ka sa mga ganitong content or videos, pakihit muna ng subscribe button and notification bell para makareceive ko palagi ng mga latest updates and contents dito sa channel na ito. And we have also some social media pages like Facebook, TikTok, or Pinterest na kung interesado kang magkaroon ng pagkakataon para masilip natin yung ganitong social media pages ko, kindly check the link in the description below. So, let's continue this discussion about my experience sa pagpaparehistro ng ating motorsiklo ngayong 2025. So ayun nga, di-discuss nga natin ngayon dito sa video ito ay ang karanasan ko sa pagpaparehistro ng aking motorsiklo ngayong taong ito. At isa-isa natin ulit ang mga steps or ating mga ginawa upang successfully na ma-register natin ang ating motor sa isang branch ng Land Transportation Office. So panoorin natin ito guys. Let's watch this tutorial videos and step-by-step videos na ginawa ko para successfully nating ma-register ang ating motor sa LTO. Alright guys, andito na nga muli ang ating motorsiklo sa isang branch ng LTO para may parehistro na muli ang ating motorsiklo ngayong taong 2025. At ibabahagi ko dito sa video ito ang mga nangyari at mga karaniwang proseso sa pagpaparehistro ng ating motorsiklo. So simulan na natin. Paunawa sa mga nanonood nito, discretion pa rin ang kailangan. Kung may tanong kayo, suggestion na komento, ilagay na lang sa comment section ng video na ito. Maraming salamat. So ang unang proseso na ginawa natin sa motorsiklo para makapagparehistro ay ang visual inspection, kung saan i-inspeksyonin ang ating motorsiklo ng mga taga-LTO kung magana ang mga bawat parte ng motorsiklo natin, katulad ng makina nito, mga applicable lightings like headlight, tail light, signal light, busina ng ating motorsiklo, pati na rin ang takbo ng ating motorsiklo, i-check din nila ito. Then, pagkatapos ng visual inspection, ay pumila muna ako upang makapagbayad ng fees for vehicle inspection at emission testing. Then, habang nakapila tayo, ay may nabasa akong mga nakapaskil dito sa pader nila, katulad ng mga latest fees for vehicle inspection at emission testing sa mga sasakyan na nagkaroon ng mga pagbabago sa mga fees dito sa branch na ito. Then, meron din akong nabasa dito na update sa mga available na plaka sa LTO. I-check nyo na lang dito guys kung available na ang mga plaka ng motorsiklo nyo, at kung makikita nyo na ay pwede nyo na ito i-claim sa LTO. Then ayun na nga, ibinigay ko na ang papel ng motor ko sa isang scoder dito at malapit na nga akong makapagbayad ng vehicle inspection at emission testing fee. At nakita ko na nga ang resibo ng binayaran natin. At ang binayaran natin ay 560 pesos. Then, after natin makapagbayad ng inspection and vehicle emission testing fee, ay nakita ko na nga malapit ng isa lang ang motorsiklo natin sa vehicle emission testing. Bakit nga ba may emission testing pang pagdaanan ng ating mga sasakyan? Para sa akin, sa mga karanasan ko sa pagpaparehistro ng ating motorsiklo,
Chine-check ng mga taga-LTO kung pasok ba sa standards as per applicable to their ordinance and laws. Ang lahat ng functionality ng ating mga saktan ay dapat nasa tamang kondisyon kung roadworthy and safe pa ba itong ibiyahe sa ating mga kalsada. You may check also the website of LTO para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga ito. Then, after ng ilang minuto, ang bilis! Natapos na agad ng emission and inspection testing nila sa ating motorsiklo. Binigay na nga din sa atin ang result at laking gulat ko, nakapasa na muli ang ating motorsiklo sa inspection at emission testing na ginawa ng mga taga-LTO. Then, after nga natin makapasa sa inspection at emission testing ng LTO, ay nangtungo na nga ako sa sunod na proseso, which is ang pagkuha ng CTPL or Compulsory Third Party Liability Insurance, kung saan ang isa itong klaseng insurance na mandated ng LTO para maprotektahan at i-assure against the liability of death and bodily injured third party arising from an accident caused by an issue of the vehicle, which is covered ng insurance na nakuha ko ay 200,000 pesos. At ang total na bayaran ko dito ay 400 pesos. Then, after nga natin may claim ang CTPL insurance, ay nagdiretso na muli ako sa office ng LTO para ipasa mga requirements na naproseso na natin para sa pagpaparehistro ng ating motorsiklo. At i-encode nila mga ito sa system nila. Then, after ng kaunting minuto ng pag-aantay, ay nagtugan na mula uli ako sa kahera nila para bayaran ng registration fee ng LTO. At kung makikita nyo sa video ito, ang mga fees na babayaran ko kung saan makikita nyo na may delinquent registration fee tayo na babayaran. Dahil nga late na ang pagpaparehistro natin, isama pa dyan ang ibang fees like research fees at convenient fee, which is ang total na binayaran ko ay 692 pesos. At pagkabalik ko nga sa LTO ay confirm nila agad na rehistrado na muli ang ating motorsiklo sa system nila. Na ibig sabihin na makakapagmotor na muli tayo ng legal sa pampubliko at pribadong kalsada dito sa Pilipinas. By the way, before we end this discussion, i-share ko na rin na pala ang pagpaparehistro ng ating sasakyan. Pwede na pala sa kanila makapagparehistro ng sasakyan within 2 months advance before the registration date na binigay ng LTO. At kung nga nangyari sa ating motor na dapat March pa talaga ang pagpaparehistro ko, ay napaaga talaga ang pagpaparehistro natin dahil ginagamit na natin itong motorsiklo at iwas problema na rin kapag naka-encounter tayo ng mga ganitong issue sa pagmotor natin sa kalsada. Alright guys, yun nga, nasaksihan natin ang mga step-by-step guide para successfully na nairehistro natin ang ating motorsiklo sa Lands Transportation Office. At sulit na sulit naman talaga yung pagpaparehistro ito at napaka-smooth talaga noong transaction na yon. Within less than 2 hours ay natapos na tayo sa pagpaparehistro ng ating motorsiklo. At inagaan ko lang talaga yung pagpunta sa Land Transportation Office, baka kasi mabutan tayo ng mahabang pila doon. And good news na rehistrado na ulit ang ating motorsiklo hanggang kabilang taon, which is year 2026. Alright guys, dito na nagtatapos ang video ito, and we hope so na meron ka tayong nakuhang konting kalaman or tips about sa pagpaparehistro ng isang sasakyan or ang aking karanasan na na-share ko dito sa video ito sa pagpaparehistro ng ating motorsiklo this year 2025. At muli, makita-kita tayo sa ating sunod na gagawing videos dito sa channel na ito. At muli, ito si Mike Motovlog. See you again guys. Yeah.